What's up everyone? Yvonne here. And today, titingnan natin kung worth it ba ang TopStack resume. I-review natin ang features, pricing, at use case scenarios para malaman natin kung anong pinaka-best option para sa inyo. So let's go ahead and dive right into it. Ngayon, para mas maintindihan natin kung paano gumagana ang service na to, unahin muna natin ang pricing. As you guys can see, may 4 na options tayo. Basic, Standard, Professional, at Personal Recruiter Package. Kung para sa resume lang talaga ang kailangan mo, personally, ang pinaka-practical choice ay ang Basic Package. Sa karamihan ng cases, yun lang naman talaga ang kailangan para mapaganda ang resume mo. Pero kung specific na job ang gusto mong applyan at kung gusto mong mag-stand out sa crowd, lalo na kung kailangan nila ng cover letter or polished na LinkedIn profile, mas okay na piliin ang Standard or Professional Package. Depende rin to sa priority mo sa job search. Kung casual ka lang na naghahanap at hindi ka pa sobrang aggressive sa pag-a-apply, sapat na ang Basic Package para magkaroon ka ng solid resume kapag kailangan mo to. Pero kung kailangan mo talaga ng trabaho right then and now, then the Professional or Personal Recruiter Package may make more sense. At pagdating sa job search, isang bagay ang gusto kong malaman nyo. Ang pinaka-importanting goal ay mag-stand out ka ng gusto. Ang best part tungkol sa service ng TopStack ay hindi mo kailangang magbayad upfront. Magbabayad ka lang kapag nagsimula ka na makipagtrabaho sa isang professional writer at nakikita mo na yung progress. So kung gusto nyong subukan ng platform at i-import ang information nyo para makita kung paano to gumagana, may link sa description na pwede nyong i-follow. Pagka-click nyo ng link, i-press nyo lang yung Get Started for Free at piliin kung anong package ang gusto nyo. Sa case na to, pipiliin natin yung Basic Package. May kita nyo na para sa resume packages, may option na magbayad pagkatapos na. Okay, gusto natin ng professional resume na siya rin pinaka-common. Depende sa timeline mo. Pwedeng i-expedite ito at open din ako sa suggestions mula sa writer ko. So, i-press natin ang next. Ngayon, wala akong existing resume at ang mga trabahong in-applyan ko ay nasa marketing field. Kaya marketing analytics at business management. Kung may specific job kang gustong applyan, ilagay mo yung job link dito. Sa tingin ko, LinkedIn ang pinaka-best option kung maglalagay tayo ng links para sa isang specific job or company website. Makikita nyo dito na may mga boxes kung saan pwede nating ilagay ang ating work experience, educational background, gaya ng school na pinasukan natin, at mga technical proficiencies tulad ng paggamit ng Excel, Google Docs, at iba pang tools. So, i-press na natin yung next dito. Kapag nalagay mo na yung basic information mo, ang kailangan mo nalang gawin ay i-enter ang pangalan mo, email, phone number, at iba pang impormasyon na gusto mong ibigay sa team mula dito. I-press lang natin ang place order at ready to rock na tayo. Ang cool na gusto kong i-highlight dito ay hindi mo kailangang magbayad agad. Magbabayad ka lang pagkatapos mong makita ang unang draft ng resume mo, na malaking bagay para masigurado mong maganda talaga ang final product. Sa buong duration ng editing process, makikipag-communicate ka via email. Kaya pwede mo pang baguhin or i-edit ang resume mo hanggang maging perfect. Sa tingin ko, ang pinaka-best way para maintindihan kung ano ang dapat mong i-expect ay tignan ang mga sample mula sa ibang clients na nakatrabaho nila. Syempre, hindi nila pwedeng ipakita ang personal information ng isang specific individual. Pero ito ay isang basic template kung paano nakastructure ang resume para magkaroon ka ng idea kung ano ang magiging itsura nito. Nakita mo dito na sobrang daming sample options na pwedeng piliin. Personally, mas gusto ko ang number 2 kasi tingin ko ito yung pinakamalinis na design. Pero sa panahon ngayon, ang goal talaga ng resume ay makuha ka ng initial interview. Kaya siguraduhin nating papasa to sa iCheck ng parehong recruiter at ATS system. Ngayon, siguro naiisip mo, worth it ba talaga ang TopStack resume? At ang sagot dito ay depende. Kung nasa posisyon ka ngayon kung saan kailangan mo agad makahanap ng trabaho, ito ang pinaka-best investment na magagawa mo. Kung masaya ka naman sa current job mo or wala kang budget para dito, baka hindi ito ang best option para sa'yo. Tight ang budget mo at naghahanap ka lang ng free resource, magandang i-check ang Harvard's resume templates. Literal na kailangan mo lang gawin ay i-google ang Harvard resume template at makakita ka ng maraming options depende sa trabaho na apply mo. Makikita mo dito na may 2 pangunahing options mula tech hanggang engineering. Kapag binuksan natin ang tech resume, ito ang magiging basic template na pwede natin gamitin. Ang kailangan lang natin gawin ay i-edit ang education, technical skills, relevant experience, at leadership opportunities na meron tayo. Pero para mapanatili ang professional look ng resume, mahalagang panitilihin natin ang original format. Ang kailangan mo lang gawin ay palitan ng mga words pero hindi ang overall structure. Mahalaga to kasi kadalasan ang resume mo ang kailangan dumaan sa ATS checkers at ang pagpapanatili ng tamang format ay makakatulong para mas madaling makapasa. At ayun na, yan ang high-level overview ng TopStack resume platform. So worth it nga ba? Gaya ng nakita nyo, depende talaga to sa sitwasyon mo. Kung gusto mong makahanap ng bagong trabaho ng mabilis, then walang duda, magandang option ang pag-sign up sa platform na to. Pero kung hindi pa to ang biggest priority mo ngayon or medyo tight ang budget, mas okay na mag-explore ka muna ng free tools hanggang sa maging mas tamang timing para sa'yo. Kung gusto mong i-check ang platform, nakalink to sa description sa baba. At kung naging helpful ang video na to sa'yo, huwag mong kalimutang mag-leave ng like at mag-subscribe para sa mas marami pang videos like this. Sobrang laking tulong nito para masuportahan ng channel. Till next time, peace!